Remember, bakit po nagkaroon ng ganitong argumento? Because this is the first time. This is the first time, hindi ng impeachment. This is the first time yung katarantaduhang ginawa ng Kamara. Ano po yun? Yung last minute na ipinasa yung impeachment. Akala kasi nitong mga ulul na ito sa Kamara, nung nahabol nila, babagsak ang ratings ng mga Duterte. Ganun sila ka-ilusyonado. So pinilit nila, hinabol nila last minute. Ang hindi nila maintindihan, nakarma sila dito, mga kababayan. Mainit at tinalakay sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kung dapat bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. Yun, labag daw sa saligang batas. Malinaw po yan, ha? Papakita natin. Tuloy. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basehan nito? Ang ganda ng title nila, una sa lahat. Maglagay ako ng title ito, pangalawa sa lahat. Tolentino sa kanyang pahayag. Dok, magandang hapon sa iyo. Tumayo nga ngayon sa pag-resume ng sesyon sa plenaryo sa Senate Majority Leader Francis Tolentino at Anya, functionally dismissed. Ganyan nga isinilarawan yung mangyayari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oras na hindi raw yan makonclude o madesisyonan by June 30, 2025. Whether acquittal man o conviction, pag hindi... Bakit June 20? Okay, lilawin natin, ha. Sa ating kalendaryo, ang katapusan ng Senate 19th ay 20. Magre-resume sa 30 o July 1. Okay? Magkakaroon sila ng parang break. Ngayon kasi, etong nakaupo ngayon, yung mga, kasi may mga inaayos pang batas eh. Ngayon po, ayan yung 19 Congress pa. Ibig sabihin, yung hindi pa mga nanalo ngayon 2025, mapapalitan na po sila. Matatapos sa 20. Sa 18, etong dinelay ni Escudero ay talagang magigipit na sila para madesisyonan ng 20. Yung kalendaryo, yung impeachment, malabo nang madesisyonan ng 20. Kung madesisyonan po niya, napakahilaw naman po. So, mukha talaga pong tagilid. Tagilid na ho itong impeachment. Tinatapos by June 30, 2025. Sabi niya, regarded as dismissed na yan. Naniniwala kasi ang senador na hindi pwedeng tumawid yung impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Wala na raw kasing jurisdiction yung susunod na Kongreso. Ang paliwanag niya dyan, nung tumayo siya sa plenaryo is, ang may jurisdiction para talakayin yung impeachment case ni Vice President Duterte ay yung Kongreso na tumanggap ng kanyang articles of impeachment. At yan yung ngayon, which is the 19th Congress. Isinaad din niya na ayon sa rules, oras na mag-adjourn na ang Kongreso, which is next week mangyayari po, pag nag-adjourn ang Kongreso, terminated na rin lahat ng legislative process at legislative matters ng Senado. Bok, pakinggan natin, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero Bok, pwede bang hindi mag-convene ang impeachment court sa June 11, yung bagong schedule? Bago ko sagutin yan, Vic, may dagdag lang kasi kakatapos lang ngayon bago ko tumayo. Sinagot ni Senate Minority Leader Coco Pimentel yung argument ngayon ni Senator Francis Tolentino. Para sa kanya, pwedeng tumawid naman yung impeachment trial from 19th to 20th Congress. Kasi anya, ang natatapos lang sa pag-adjourn ng isang sesyon ay legislative process. Yan yung dalawang argumento ngayon. Okay? Remember, bakit po nagkaroon ng ganitong argumento? Because this is the first time. This is the first time, hindi ng impeachment. This is the first time yung katarantaduhang ginawa ng Kamara. Ano po yun? Yung last minute na ipinasa yung impeachment. Akala kasi nitong mga ulul na ito sa Kamara, nung nahabol nila, babagsak ang ratings ng mga Duterte. Ganun sila ka-ilusyonado. So pinilit nila, hinabol nila last minute. Ang hindi nila maintindihan, nakarma sila dito, mga kababayan. Bakit? That last minute, na akala nila yung ratings ni Sara Duterte bababa, lalong umangat, lalong ibinoto yung mga Duterten. As a matter of fact, ano katunayan yan? Yung mismong
campaign manager ng alyansa, yan ang sinabi, isa sa mga rason kung bakit natalo ang alyansa. It's because of the impeachment. Nakarma sila ngayon dyan. Isa pang karma nila dyan, this is the first time na mangyayari yung hinabol. Last minute, ibig sabihin, walang may batas na lahat dapat ay tigil after the kasi pinasa 19 Congress, so dapat during the 19 Congress ididinig tong impeachment. Ang problema, magiging 28th Congress na. Ang matindi pa dito, mga kababayan, isipin nyo ito ang sinasabi ngayon, pagtatalunan pa. Pagtatalunan pa ngayon ng mga senador kung ano ba, yan ba ay pwedeng i-carry over? Kasi ang argument ni Cheese ay pwede naman daw i-carry over kasi yung natatapos lang daw ay yung legislative mga function nila like paggawa ng batas, etc. etc. Although the argument of Tolentino ay hindi, kasama lahat yan. Kasi nga, wala nang authority yung 19 Congress. Lahat po nun, matatapos na. Lahat po yung mga congressman na yan, tapos na. By Constitution, tapos na sila. Exit na sila. Papalit na yung 20th Congress. Nagkataon lang, may mga na-re-elect. Kaya, same yung ibang itsura na nandun. Pero imaginein mo yung mga hindi kasali. Hindi nanalo. So, hindi na talaga sila part. So, ngayon, magkakaroon pa ng argumento. Dalawang side. Kasama ba sa mawawala yung impeachment o yung legislative function lang ang mawawala? So, paglalabanan pa. Ngayon, mga kababayan, mukhang napakarami ng talagang, syempre, nadala sila Nagising sila sa katotohanan. Shit, tayong mainit. Sabi nila, ola tayo. So Duterte na tayo. Tandaan nyo, ang mga mambabatas, mga balimbing po yan. Ang dami po dyan gumanyan nung presidente si Duterte. Nung hindi na presidente si Duterte, biglang gumanon na. O, di ba? O, wala kayong alam, baka akala nyo na, ano yan, hindi yan ano. Ay, ano yan, iba yan. Sabihin ninyo. Di ba? So, ano ibig sabihin talaga? Lalong nakarma sila sa pagmamadali nila dito sa impeachment. Di ba? At ang impeachment trial book, sabi niya, ay hindi regarded as a legislative process. Okay, sa tanong mo, pwede bang hindi mag-convene sa June 11? Sabi ni Senate President Escudero, technically, pwede. Pero duda siyang mangyayari yan. Bakit? Dahil sabi niya, dapat naman, sabi niya, may malinaw na rason kung bakit naman hindi magko-convene as impeachment court itong Senado ngayon na kung saan i-report out supposedly next week, June 11, yung articles of impeachment. Oras kasi ma-report out sa open session, yan ang magti-trigger para mag-convene na sila as impeachment court. At sinasabi naman ni Senate President Escudero, anuman ang maging desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress, sa kongresong ito, hindi binding for 20th Congress. Hindi nila pwedeng utusan yung 20th Congress sa sundin ito. Ibig sabihin, kailangan mag-convene ulit ng impeachment court sa 20th Congress. Depende na dahil iba na ang komposisyon ng Senado by that time. Though nandoon pa rin si Senator Escudero. Bahagi naman ng payag ni Senator Escudero. Pakinggan natin, Bo. Yan. Pakinggan natin, Bo. Ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Pero Bok, may mga senador pumipitik kay Escudero na sinayang lang daw niya yung oras dun sa pag-reschedule dun sa pre-trial. Anong kanyang reaksyon dun? Alam mo, sinagot niya yan doon kanina sa press conference. Sabi ni Senate President Escudero, walang nasasayang na panahon. Kasi sabi niya ganito, Bok, kahit naman daw natuloy ang pag-convene ng impeachment court ngayon at mag-release sila ng summons, after 10 days pa rin naman talaga sasagot yung kampo ng prosekusyon at kampo ni VP Sara. By that time, sabi niya, tapos na rin yung session. So parang doesn't matter. Sabi niya, so kung next week naman kami mag-release ng summons by June 11, ganun din. After 10 days din sasagot, tapos na nga rin dahil 6 na session days lang ang natitira nila.
para sa pag-resume nga nila ng kanilang sesyon ngayong linggong to hanggang next week. At sinabi rin ni Senate President Escudero, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa kanyang pag-urong to June 11 nung ang schedule, walang utos sa kanila. Wala rin daw yan kinalaman sa pananatili niya bilang Senate President. At siya daw mag-isa ang nagdesisyon niyan na iurong yung schedule, bagamat naghingi naman siya ng opinion ng ilang mga senador. Dahil naniniwala nga sila, dapat mauna muna yung pagpasa ng priority bills kaysa yung pagtalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte po. Okay, ulat ni Mian Los Baños, live mula sa Senado. Ayan. So ayan ha. So kitang-kita naman po natin na talagang medyo magulo pa. Sinasabi, hindi kasama yung legislative process na impeachment. Pero at the same time, may mga nagsasabi na ito'y tapos na. Ngayon, ano mangyayari? Botohan. Ayun. Pag sinabi mong botohan, diyan na po pumapasok ang politika. Pag sinabi mong politika, siyempre, will of the people. Will of the people ang matutupad po dyan. Maraming factor. Number 1, alam nilang naolat ang lahat ng alyansa at wala nang hatak si Marcos. Sabi nga nila, lame duck na daw ito si Marcos. First. Second, survey says ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. So, why would you go to the process? Di ba? Pag go to the process kayo, malalaman ngayon kung sino may gusto mapa-impeach. Ilang percent yun na nagsasabing ayaw ma-impeach si VP Sara Duterte. Number 3, they all know, kaya nanalo itong mga alyansa na tulungan kahit papaano. Halimbawa, si Tulfo. Halimbawa, si Soto, tsaka si Lacson. It is because of the endorsement of the religious church. Like, for example, is Iglesia. Masyadong madiin po ang sinasabi ng Iglesia dyan. As a matter of fact, may mga balibalita nga tayo. I don't know if this is true or not. May mga balibalita nga tayo nung nakaraang eleksyon na talagang lahat daw na nag-pro-impeachment ay hindi binitbit ng Iglesia at that time. Ako, I do not have any evidence on that. But for sure, sa Maynila, kasi siyempre, doon tayo medyo updated sa Maynila. Talaga namang hindi nila binitbit ang mga pro-impeachment. Although, some won, some natalo, it is because of questionable mga hakbang. Marami po tayong alam dyan, kaya lang, mahirap Mahirap tayong magsalita dahil alam naman natin, kailangan ng ebidensya. Yung mga barangay-barangay captain, di naman magsasalita yan. Marami dyan, mukhang pera. Hindi, alam mo, sa totoo lang, eto, marami tayong subscriber ng Banateros dito ng mga barangay captain. Pero ako, nalulungkot ako. Nalulungkot talaga ako sa kalagayan ng ating bayan. Paano tayo maaayos kung doon pa lang sa pinakaibaba, korap na ho tayo? Alam niyo yan. Kayo mga taga Maynila, alam niyo yan. Marami tayong subscriber ng taga Maynila dito. Tangina, ang dami niyong korap dyan. Pasensya na ha. Ang dami niyong korap dyan. That's the truth. Alam niyo, mas gusto niyo ito, pero dahil sa hindi nagbigay, hindi niyo binitbit. Alam niyo yan. Kaya walang nangyayari sa bayan natin . Akala ninyo, ay, banat ba, intindi mo naman kami. Kailangan namin ng ayuda, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng tulong ni congressman. Oo, pero putya, barya yan. Mantakin mo, nagnakaw ng 10 bilyon. Halimbawa lang, 10 milyon, ang binigay lang sa inyo 1 milyon. Baka nga hindi ganun ang comparison . 100 milyon ang ninakaw, 1 milyon lang ibinigay sa inyo. Binigyan kayo ng barya, tuwan-tuwa na kayo. Pero hindi nyo maintindihan na mas matindi pa pala ang ninanakaw niyan in the long run. Bakit? Hindi umaasenso yung bayan nyo . Yung lungsod nyo hindi umaasenso. Yung bulsa lang ninyo umaasenso. So, tendency talaga nga naman kawawa. Diba? Kawawa ho tayo. Oo, maaaring malaki kinita ng mga barangay-barangay captain.
Yung mga, sorry pero this is the truth. And I know, wag tayo magmangmangan. Ang dami dyan, kaya hindi nananalo yung iba dahil sa last minute nagkasingilan eh. Hindi na nakapaglabas yung ibang mga kandidato. Kaya nanalo yung mga pro-impeachment pa. Kayong may kagagawan. That's how corrupt our country is. Kaya wala tayong asenso. Huwag niyong asahan na may magbabago sa ating bayan dahil lang nagbago ang presidente. Huwag niyong asahan yan, mga kababayan. Kaya pansinin ninyo, kahit pumasok si Duterte, ang hirap niyang maayos ang bayan. Bakit? Corrupt to its core. Ultimong barangay captain, barangay kagawad, corrupt. Bigyan lang ng konti, 100. Wala na. Nasa iyo na boto. Paano mababago bayan mo? Naintindihan natin? Ganun ang Pilipinas ngayon. Ngayon, buti, napahiya. Bakit ito napahiya? Ito kasi, akala nila, even if they won the election, everything would be on their favor. Hindi ho. Kasi may taong bayan eh. May taong bayan na magdidesisyon. Kaya nga, ito mga kababayan, ultimong si Speaker Romualdez, lumambot. Yung tao na yun, hindi lumalambot yun. Parang baka yun eh. Hindi dahil sa size niya ha. Pero atigas ataw yun eh. Pero bakit tila lumambot si Speaker Romualdez? Kasi alam niya eh. Alam niya, shit, wala nang patutunguhan to. Kailangan ko ng medyo, hindi naman niya binawi, pero medyo relax mode na ako in terms of public perception. Kailangan. Tingnan niyo ito. Ay, sorry. Hindi. Ito. Matapos matikusin ang pag-urong ni Senate President Chis Escudero ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na respetuhin na lang daw ang desisyong ito. Pero may mga naniniwalang paglabag umano ang pagkaantala sa konstitusyon. Nagulat ako nung sinabi niya ito, respetuhin na lang. Wow! Coming from you? Di ba? Totoo naman eh. Napaka mukhang magtataka ka kung bakit nang galing kay Romualdez yan. And tandaan natin, this is a cue. This is a cue from their leader. Yung magpo-prosecute, di ba? Natila, wait, naglaylo na yung natin ah. Yung presidente natin. Kasi presidente turing nila dyan eh. Kay Romualdez eh. Medyo hindi na siya ganun kadiin ah. Ay, na tayo? Laylo na tayo. Nakatutok si Jonathan Anda. Para kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Senate President Chis Escudero at ng Senado patungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin ni Senate President Chis Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero ang pagsisimula ng impeachment proceedings ng ilang araw para daw unahin ang pagpapasa ng mga hakbang at panukala na nakapaloob sa legislative agenda ng administrasyon. Si Representative-elect Leila de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado sa press conference kanina ni Senate President Chis Escudero. Feel na feel pa naman ito? Hindi, feel na feel niya eh. Hindi pa nga siya nananalo, feel na niya eh. Na siya ay magiging parte ng prosekusyon. Yeah? Feel na feel. Sabi niya, pagkakataon ko na ito para mag-convict at yung mga Duterte. Pero akala ko yung anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam. Tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial? O trial? He could have been more categorical. So far the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. But it was not. Medyo iffy pa rin, right? Kasi pa rin nakakasiguro. Everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all.
Tingin ni De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala ng impeachment proceedings. There's always been my position that is clearly violative of what the Constitution Constitution. Sabi ko sa inyo, hindi lahat na nag-i-English matalino. Kasi kayo, bilib na bilib kayo pag nag-i-English eh. Oh. Alam mo, punta ka ng Japan. Doon mo marirealize. Hindi, walang biro. Sorry pero tayo mga Pilipino, bilib na bilib talaga tayo sa mga nag-English. Kahit yung mga vlogger, tuwan-tuwa kayo. Putang ina, magaling yan. Shit! English spokening yan pag nag-caption. Bilib na bilib tayo. Pero ang daming bobo dyan. Actually, dinadaan lang nila sa English para mukhang matalino eh. Pero tayo, bilib na bilib. Di ba? Eto, mga kababayan, kahit hindi po sa politika, kahit sa mga babae, pag nag-English, shit, social yan. Tangin, hindi tumatay yan, social yan. May babae bang di tumatay? Hayop yan. Hindi, ganun tayo kabilib eh. Ay na, linis ng pepe. Sorry. Sorry naman. Sorry naman! May mga bata pa naman nanonood dito. Delete. Hindi kasi ganun tayo, nabibuisi talaga ako pag may mga ganyan tayong kaugalian eh. Yung pag nag-English, pero pagka Tagalog, wala, bobo ka. Hindi, pag nagpunta ka talaga ng Japan, diyan mo marirealize. Sa kanila nga, pag nag-English ka, parang, hindi kasi walang biro ito. Nung una, nagtataka ako. Kasi, di ba, pabalik-balik na tayo dyan. Nako, siguro yung passport ko, wala nang malagyan. Nantatak sa sobrang dami punta dyan eh. Walang biro, kahit tingnan yung passport ko. Kahit mismo yung pagka nag-ano na ako, nag-duty free, ang tawag doon, yung tax free. Hindi na nila mahanap eh. Asan ba dito? Tatanong na nila, hanapin mo nga. Ganun na eh. Alam mo sa kanila, nung una, sabi ko, bakit kaya minsan masungit itong mga Japanese na to? Bakit parang ayaw nila makahihalabilo? Kasi sa kanila, language barrier. Hindi sila yung tipong pag nag-English ka, wow, ang galing mo, Brad, ikaw na ang foreigner. Ganun eh. Hindi. Sa kanila talagang, yung pagmamahal nila doon sa kanilang lengguwahe na, ito yun eh, love namin ito. We are not interested in any other language. We are kung gagamitin namin sa work. Pero kasi tayo, ganun tayo eh. Even if di natin kailangan sa work, halimbawa lang, talagang we will try our best to learn from it. Basta parang, hindi eh. Iba kasi yung level mo pag nag-English ka eh. Pagka nag-English ka, mataas na uri ka ng sosyalidad, ng society. Pero pag Tagalog ka, wala. Squawk-kwa ka, jologs ka. Ganun ang dating eh. Ba't ko ba hinihirit yan? Pa-English kasi to deliver. Banat ba? Masyado naman mainit ang ulo mo sa English. For your information, I'm not. Why? Alam nyo ba major ko? Major in English. AB English. Yan ang graduate ko sa college ha. AB English. Hindi ko nga alam paano ako nakagraduate dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.